Nalalapit na naman ang Holy Week at panahon na naman ng pagluluto ng mga kakanin. Kaya for today's video ay bibigyan ko kayo ng isang kakanin recipe na pwedeng niyong lutuin. Gagawa tayo ngayon ng puto pizza at kailangan lang natin ng isang itlog. I-crack lang natin to sa isang mixing bowl. Then maglalagay tayo ng 1 cup ng white sugar at haluin lang natin mabuti hanggang sa maging watery na yung ating mixture. Tsaka tayo maglalagay ng 1 cup ng tubig. Then, isusunod na natin ang 1/2 cup ng evaporated milk. At pagkatapos natin mahalo yung wet ingredients, isunod naman natin yung 2 cups ng all-purpose flour. I-sift natin to para walang buo-buo sa ating puto mix. Then, maglalagay tayo ng isang sachet ng powdered milk at kahit anong brand ay pwede nyong gamitin. At maglalagay din tayo ng 2 tablespoon ng baking powder. At i-mix natin to hanggang sa maging smooth na yung consistency ng ating mixture. Tsaka natin ihahalo ang 1/4 cup ng melted butter. So ganitong itsura ng mixture ang hinahanap natin at para ma-sure natin na wala na mga buo-buo ay isi-strain pa natin to. Siguraduhin natin na masala natin lahat para walang masayang dahil mahal yung mga ingredients ngayon. Then, lalagyan na natin ng mixture yung ating mga molder. Huwag natin masyadong pupunuin ang molder para meron pang extra room para sa pag-alsa. Then start na tayo maglagay ng ating mga toppings. Una natin ilalagay ang Filipino style na tomato sauce. Maglagay lang tayo ng konti dito sa gitna. Then isunod na natin yung pineapple tidbits. Next ay yung sliced ham. So itong mga toppings na ginamit natin ay ito rin yung mga usual na ginagamit sa mga pizza. Then ang ating green bell peppers. Hiwain nyo lang to ng maliliit at maninipis. At ang pinakahuli nating ilalagay ay ang ating grated cheese. So ayan, kung makikita nyo, para na tayong merong mga mini pizza, but this time ay kakanin version naman. At nga pala, kailangan nakapagpakulo na kayo ng tubig sa steamer nyo ahead of time para diretso na lang natin isa lang dito yung kakanin at isi-steam natin to sa medium heat for 15 minutes. At after 15 minutes, i-toothpick check muna natin para masiguro na luto na. At kapag wala nang sumamang butter ay okay na yan, luto na ang ating puto pizza. Palamigin lang muna natin konti bago natin i-unmold. At tignan nyo naman kung gaano kasarap yung ating ginawang kakanin. Kaya kung di nyo pa nasusubukan yung ganitong klaseng luto, panahon na para matry nyo dahil pwede nyo itong upang negosyo. Hanapin nyo na lang dyan sa baba ang kompletong listahan ng ating mga sangkap. At sana'y nagustuhan nyo ang ating kakanin recipe for today. Enjoy!